Maraming naglabasan na underbone na 150cc category at mahirap talagang mamili kung alin nga ba sa mga to ang pipiliin mo. Ito bang si Rusi Flame 150 o itong si Moto Porsche Typhoon 150? O baka naman mas trip mo si Euromotor Beeperman 150? Oh, nakapili ka na ba? You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky, you cannot break me. This world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready. Para sa presyo ng bawat isa, unahin muna natin si Flame 150 na may 54,500 ang kanyang cash. Oo nga pala, 3,000 nga pala yung down payment neto. At para naman kay Typhoon 150, meron itong 45,000 at sa kanyang down payment na 4,200. At para naman sa Euromotor Beeperman 150, nagkakahalaga ng 62,300 at may down payment na 3,500. Oo nga pala, hindi na nga pala to updated. Check na lang din sa pinakamalapit na Mitsukushi sa lugar nyo. Tawag ko dito na in-upgrade nila, maangas naman na yung dati. Pero mas pinaangas nila ngayon dahil nga yung itsura ng ating headlight, naka LED, high and low, yung decals niya, kulay black. Pati dito sa side, ayan, gandahan din naman kasi dito na matipid din naman kahit sabihin natin na carb type siya. Yung motorcycle na to, yung makina niya is parang sa DL150 dati. Telescopic fork tayo rito. Yung front fender niya, napaka-flexible nung kanyang plastic. Maganda yung datingan niya eh. Ayan o, may mga patusok din na design, may mga pa-curve din, may mga palubog na design din yan, di ba? And may extension tayo rito, matte finish. Maganda yung kanyang disc brake, wavy design, ganda nun, laki. Naka dual pad caliper, naka mugs din tayo rito, tube type pa rin naman to. Ang size dito ay 2.5 by 17. Kickstart, di pa rin naman inaalis siya ni Rusi. So sana talaga hindi ialisin to. Ito ang ganda ng texture ng kanyang metal dito. Naka-monoshock tayo rito at nasa pinaka-center naman siya. Naka-disc brake din tayo rito, naka-single pad caliper, naka-mugs, and then tube type pa rin naman to. Ang size dito ay 3 by 17. Kanyang upuan, makapal yung foam, malapad. Dito medyo pinanipisan eh, no? Ayan oh. Pero maganda yung leather. Sobrang lambot niyan, yung foam na ginamit. Wala tayong masyadong paglalagyan. Pero papers, pwede tayo maglagay dito. Oh. Nakalinis ng datingan dito. So, sa kanyang taillight na LED rin yan. Halos lahat naman ng ilaw na ito, LED. Tayong plate light, flexible dito na fender. Din tayo ritong single head shifter. Yung mga ginamit na metal dito. Kakaiba talaga yung texture eh. Sa handlebar na naka-upright position, kung titingnan natin, tayong USB charging port. Switches, naka quick throttle na tayo rito. Electric starter lang yung ating switch dito. On and off nung kanyang park light, headlight. Ayan. High and low. Signal light, busina, and then choke. Ignition, naka disusi pa rin tayo rito. Pero meron tayong shutter lock dito. Naka fully digital pa rin tayo rito. And then maangas talaga yung datingan ng ating panel gauge. Angas to boy, no? 150cc. Madalas kong nakakasabayan to eh. Ang hirap din habulin nito. Ang bilis nitong motorcycle nito. Ang forma talaga nito dito sa kanyang headlight. Ito yung pinaka gusto ko ritong tinitingnan. Mukha siyang galit na ibon talaga boy. Oh. Signal light yan, tapos bulb type yan, tapos para siyang merong winglet na rito. And then tingnan nyo naman, napaka-aggressive nung kanyang looks dito. Naka-telescopic fork yan, matte finish naman to. Naka-disc brake tayo dito sa harap. Malaki din yung disc niya rito. Meron siyang mga hawigan ng radar eh.
Okay? So naka-mugs tayo rito at tube type pa rin itong tires niya. Pero ang size dito ay 2.5 by 17. So naka dual piston caliper tayo rito. Check nyo yung itsura dito. Diba? Ang aggressive, napaka-forma niya. Medyo yung design niya rito is parang pasubsob yung datingan. Iba yung datingan din ng makina niya eh. Kanyang decals, hindi siya mukhang masakit sa mata. Hindi rin naman siya ganun ka-minimalist, pero okay yung datingan ng kanyang decals. So, sa tambucho niya, malapad siya or malaki yung elbow niya. Pero yung pinaka-exhaust niya, wala tayong cover dito. Pero meron tayong motopush dito na makikita. Meron tayo ritong monoshock nasa pinakagitna. Single piston caliper tayo dito. Naka disc brake din tayo. And naka mugs. Tube type pa rin tires niya rito. Yung size dito is 2.75 by 17. So maganda rin yung tires niya. Aggressive looking yung kanyang taillight. Para siyang LED rito kung titingnan mo sa malayo. Pero bulb type yan. Halogen bulb. And yung signal light niya, halogen bulb din. So meron tayong reflector dito. Single head shifter tayo rito. 5 speed na rin. So kuha naman, makikita natin dito, premium yung kanyang leather na ginamit. Ayan o, premium yan. Tapos yung lambot niya, sobrang lambot. Dito rin nilalagay yung ating battery. So meron tayo rito mapaglalagyan ng compartment. Kahit pa paano meron tayong mga basic tools na mailalagay dito. Sa kanyang handlebar, napaka-sporting niyang tingnan, pero naka-upright position siya. Mga switches niya, mukhang premium yung datingan niya. Naman sa side na to, electric starter lang, tsaka naka-quick throttle tayo rito. Side is, wala siyang flasher, pero meron siya ritong on and off ng park light and headlight, high and low, signal light, busina, and then choke. Kanyang panel gauge na analog type pa rin tayo rito. And dito makikita natin speedometer, odometer. Dito naman sa side is yung fuel gauge nya, gear indicator, yan. Yung signal light nya nasa gitna, itong neutral pag naka high beam. Headlight is aggressive pa rin naman yan, napaka sungit ng datingan nya, mukha talaga siyang robot. Bulb type pa rin naman yan, pati yung kanyang signal light is bulb type. Yung LED nya, itong part na to. Front fender, grabe ang ganda, stylish yung datingan. Tsaka ang ganda ng combination, kulay green and kulay black. Yung kanyang tires, Wanda, yung kanyang brand. So, tube type pa rin naman to. Ang size dito is 80 by 90 by 17. So, naka-mugs pa rin tayo rito. Meron siyang kulay white na decals. And naka-single disc brake tayo rito. Pero ang laki talaga ng disc brake na ito. Naka-dual piston caliper tayo rito. Yung kanyang makina, tingnan nyo naman, napakaganda ng paint job dito. Tapos yung kanyang rear brake pedal, stylish, meron siyang mga sharp design. Yung pangalan na Beeperman. Tapos meron siyang parang carbon fiber finish dito sa ilalim, hanggang dito sa kanyang rear fender. So naka-monoshock tayo rito, hindi siya adjustable, pero ang laki ng shock na ito. Kanyang tambucho, stylish. Ganda ng tunugan nito talaga. Meron tayo ritong cover, metal naman yan. And yung kanyang itsura ng tambucho, so, dalawa yung butas na ito para sa kanyang tambucho. Naka single disc brake din tayo rito sa likod. Dual piston caliper na rin pala tayo rito. So naka mugs, kulay white din yung kanyang decal. Wanda rin yung kanyang tires at yung size dito is 180 by 17. So tube type para naman itong tires niya. Dito sa kanyang taillight, ito LED. Nakita nyo ba? Ayan. LED yung nasa gitna, pati nasa gilid. Signal light niya, LED rin. And yung kanyang taillight is bulb type pa rin naman yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Single head shifter tayo rito. Yung leather, maganda rin. Mukhang premium din yung leather niya. Tapos gusto ko rito kay Euromotor, yung mga upuan or yung foam na ginagamit nila. Sobrang lambot. Ayan o, sobrang lambot niya. Tapos makapal. Kapal din yung ating foam ng OBR. Meron din tayo ritong helmet hook. Meron na rin tayo ritong basic tools. Ayan, maliit lang talaga. Dito naman yung ating battery nilalagay. So wala ka halos talagang mailalagay dito. Basic tools lang. Yung kanyang tangke, hindi nyo na kailangan susian para ma-open yan. Handle bar na naka-upright position tayo rito. Sa kanyang mga switches is ordinary plastic na ginagamit ni Euromotor. So sa kanyang panel gauge is naka fully digital na tayo rito. Yan o, meron siyang select and set, RPM, then speedometer. Yan. Sa switches dito sa side, kill switch,
park light, headlight, and off, and electric starter. Meron siyang choke, kasi syempre ano pa rin to, carb type pa rin naman to, and then flasher, high and low, signal light, and busina. It's all there for the taking. You just gotta wanna keep chasing. Put you everything you're facing. Keep up with the pace and adrenaline rush starts racing. Get through all the things you hate and don't let the others in charge of your dreams. They just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team, and if you're alone, then a one-man army. So you better be starving, and you better be carving. Through the hate, keep marching. And every day keep charging ahead till you get what you want, what you dream. Regret is a thing of the past, and you'll see that you've always had it inside. It's the key to make the most of this life. Believe. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill.